Asmasalin wala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito po ay mga paksa kung saan magbigay sa atin ng pagmuni-muni kung saan napakaganda ito. Ito ay topikong mga gandang alaala. Kaya mga kapatid sa Islam, ang magandang alaala ay isa sa mga kayamanan ng puso kung saan walang hanggan po ito. Dadalhin hanggang sa katandaan, hanggang sa hukay at sa pag-apak doon sa paraiso. Kaya ang mga tao ay gumagawa ng mga alaala kung saan doon sila masisiyahan. Kaya mga kapatid sa Islam, tayo mga Muslim ay tandaan talaga natin ang tunay na magandang alaala ay nasa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, at sa katunayan, ipinadala namin si Musa, dala ang aming mga palatandaan. Palabasin mo ang iyong pamamayan mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan at palalahanan mo sila sa mga araw ni Allah. Katotohanan sa mga ganito ay talagang mga tanda sa bawat mapagmatiis at mapagpasalamat. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, kwento ito kay sa panahon ni Musa alayhis salam. At ang kwento dito, makakuha tayo ng mga magandang aral, mga kapatid, lalo na sa magandang alaala. Doon talaga tayo kumuha sa propeta talaga, katulad ni Musa alayhis salam. Kumuha tayo doon kasi nga si Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako na papalabasin tayo sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya ang mga alaala dapat natin, mga kapatid, ay naaayon sa Islam. Kasi nga kapag lumabag ka sa Islam, mga kapatid, hindi yan magandang alaala, bagkus bangungot talaga yun. Katulad na lang sa paggawa ng kahalayan, mga kasamaan, akala mo sila masasaya, hindi po yan magandang alaala. Pagkus dadamdamin nila yan sa araw na kung saan nangihina na po sila, kung saan mamamatay na sila, kung saan nasa araw na sila ng paghukom. Alalahanin nila yun lahat mga kapatid bilang bangungot. Kaya tayo mga Muslim, dapat marunong talaga tayo na magguhit sa daan nating tinatahak. Ganun na ganun, mga kapatid, para ang ating daang tinatahak ay patungo talaga sa tagumpay, sa kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa sinabi ng Allah, kalla innahu tadhkira faman sha'a dhakara wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allahu wa ahlut taqwa wa ahlul magfira. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi, katotohanan, ito ay isang paalala, kaya sino mang may nais ay alalahanin nito at walang makakaalala sa kanila maliban kung nanaisin ni Allah siya ang karapat-dapat katakutan at karapat-dapat sa pagpapatawad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yan na pinapaalalahanan po talaga tayo kasi mga paalala pala talaga to lahat ng mga ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng mga batas niya, ang Quran, ang hadith, o mga turo ng mahal nating propeta, Muhammad SAW. Kasi nga,
baka mapunta ka sa pinakamasaklap ng bahagi ng buhay mo, na gumawa ka ng mga kalukuhan. Akala natin, ang iba kasi, subhanallah, napakatindi talaga. Pupunta sa ibang lugar, magpa-picture doon, napakita nila na ito na aking napuntahan, o kaya ang mga achievement nila, naabot nila sa buhay nila, tapos i-preserve nila yan. Example nila, mga diploma, lalagay talaga nila kasi nga maganda raw maging alaala nila yan. Subhanallah, hindi nila alam mga kapatid sa Islam, yan ay mga makabundong bagay. At hindi po yan napakaganda na doon ka lang nakatuton. Bagkos naging abala ka sa mga gawaing pangkabilang buhay. Yun po ay dapat mong iwasan. Lalo na sa mga ganitong mga gawaing makabundong buhay na yan. Dapat nakatuton ka dapat nakafocus ka sa kabilang buhay. Kasi nga, ang taong binibigyan mo ng pinakamagandang alaala, mga kapatid, ay mamamatay rin yan. Ganun ang iba eh. Akala nila ang pinakamasaklap ng buhay, bahagi ng buhay nilang kapatid, kapag nagbigay sa iyo ng pinakamagandang alaala, ay naging alaala na lang. So, yun ang pag-iisip nila, mga kapatid. Yun ang pinakamasaklap. Hindi nila alam, ganun talaga ang takbo ng buhay. Normal na lang yun. Ang pinakamasaklap kapag ikaw gumagawa ng kasamaan. Kung ikaw ay naging suwail, pagsuway, suwail ka sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga magandang alaala, mga kapatid, doon po yan sa paggawa ng kabutihan. Katulad na lang sa mga reward ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa hadith, 7 tao na makakapasok sa lilim na walang lilim maliban na lang sa lilim ni Allah. El-Imamul Adil, na ibig sabihin ang pinunong makatarungan. Kapag itignan nyo, subhanallah, lalagyan ka ng lilim, di ba magandang alaala talaga eh, naging leader ka, tapos maging makatarungan ka, Allahu Akbar. Tapos pangalawa, ang dalawang lalaki na nagmahalan para kay Allah at naghiwalay para kay Allah, subhanallah. Kung dalawang tao, mga kapatid, nagmahalan sila para kay Allah at naghiwalay sila para kay Allah, Allahu Akbar. Yun, magandang alaala din yung mga magkaibigan. Ang iba kasi bakalan nila kahit maghiwalay, basta nag-iwan lang ng magandang alaala, okay na yun. Hindi ganun, mga kapatid, kasi mayroong kabilang buhay. Dapat nagmahalan kayo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para papasukin tayo sa lilim na walang lilim maliban sa kanyang lilim. Allahu Akbar. Pangatlo, mga kapatid, ang bata na lumaki sa Islam, sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hindi puring ang buhay ng Muslim, lalo na sumusunod ka kay Allah, kasi nga mayroon pang kabilang buhay. Akala nila dito lang buhay, dito lang ang patutunguhan ng tao doon sa lupa. Subhanallah, hindi. Maglagay pa sila ng rest in peace. Walang kapayapaan, mga kapatid, maliban na lang kung nakaapak na ang paa mo doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pang-apat, mga kapatid, ang lalaki na ang puso niya ay parang nakadikit sa mga masjid. Allahu Akbar. Gusto niya lagi doon sa magsala. Pupunta siya doon. Sa mga sala ng mga obligado, doon talaga siya pumupunta para magsala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ganun na ganun, mga kapatid. Tapos sa panglima, mga kapatid, ang tao na kapag siya'y nag-iisa, tumutulo ang kanyang luha. Allahu Akbar. Yun, isa sa mga magandang alaala din yan, mga kapatid, na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Basta may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, yan, isa sa mga ikakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang mga tao,
wala nang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mga Muslim, alhamdulillah, kapag naalala mo ang iyong Panginoon, lumuluha talaga ang iyong mata. Kaya yun, isa sa mga regalo kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, mga tao, nalimutan na nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo, bumabalik lang tayo sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos, ang tao, mga kapatid, na nagbigay ng kawanggawa, na itinago niya ito hanggang walang nalalaman ang kanyang kaliwa sa ibinigay ng kanyang kanang kamay. Allahu Akbar. Tingnan niyo mga kapatid, ganun na ganun ang ng kalihim ang tao pa hanggang kahit kanyang kaliwang kamay hindi alam. Allahu Akbar. Magandang alaala yun. Pagdating mo sa araw ng paghuhukom, ang mga kawanggawa mo, hindi ka nagpakitang tao, hindi ka nagpakitang gilas, nagbigay ka lang, taos puso, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang alaala po yan mga kapatid. Allahu Akbar. Tapos ang 7 mga kapatid, na lalaki na inakit ng babae na napakaganda, na maayos ang pamumuhay, magandang pamilya, ngunit sinabi niya, ako ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga 7 na ito mga kapatid, yan isa sa mga ireregaluhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gagantimpalaan talaga sila sa araw ng paghukom. Kaya ang mga ganitong mga ginagawa mga kapatid, mga magandang alaala. Pero kung baliktarin natin ang kwento mga kapatid, ikaw nagiging pinuno na hindi makatarungan, subhanallah, ang lahat ng mga tao susumpain ka. Dito pa lang yan sa mundo Paano naging magandang alaala ang tao na yun? Meron nga sa Indonesia, sa Bangladesh, pinagsisira niya kahit ribulto niya. Ganon ang puot ng mga tao kapag ang pinuno ay hindi naging makatarungan. Masama talaga, subhanallah. Hindi talaga magandang alaala ang tao na yan. Kasi siya mandarambong, magnanakaw, sinungaling. Ganon kung babaliktarin mo talaga kapatid ang makatarungang leader, pinuno. Kaya kaya dapat talaga doon tayo sa magandang paggawain. Gawain kung saan kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ang magandang alaala na ito mga kapatid, pumapasok sa atin biglaan sa ating mga kaisipan. At saka pinipilit tayong sumaya at minsan napangiti ka sa mga magandang alaala. Allahu Akbar. Kaya kahit gaano pa kasamang yung kalooban mga kapatid, kapag naalala mo magandang alaala na ito, Allah, magiging masaya ka po. Kaya damihan nyo ang inyong mga mabubuting gawa para magiging magandang alaala yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, balang araw, yun po ang makakatulong sa iyo kapag ikaw ay nag-iisa na. Dito pa lang sa mundo at paano na sa kabilang buhay. Mga magandang alaala yun. Tignan nyo sa libingan nga mayroong darating sa iyo na lalaki na hindi mo kilala pero napakagwapo. Maganda pananamit, mabango. Subhanallah, tinanong mo siya, sino ka? Sabi niya, ako ang mabuti mong gawa. Subhanallah. Maalala mo talaga lahat ng mga ginawa mo noon pa. Sa pagkita mo na yan, Allahu Akbar. Na mga magandang gawa ko pala yan, naging tao, naging gwapo, naging maayos mananamit, magbabango. Kaya yun, isa sa mga regalo kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong gumagawa ng kabutihan. Nagiging mabango ang Kaya kapag ang tao mga kapatid, gawa siya ng gawa ng kasamaan, hindi talaga maging masaya ang tao na yan, maging malungkutin siya. Magkus na pupunta talaga siya sa pagkabalisa. Kapag may gumuho sa iyong buhay, huwag kang malungkot kapatid, dahil baka ito ang umahadlang sa iyong nasasayang abot tanaw. Kaya tayo mga Muslim tayo, maging positibo talaga tayo sa mga bagay-bagay mga kapatid. Kapag may mga dumarating sa atin na mga kalungkutan, mga pasakit, mga pagsubok,
Isipin mo, yan ang pampatanggal ng iyong kasalanan. Ganun ang pag-iisip ng mga Muslim. Ha? Kapag gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin, ay kanya itong susubukan. Ganun din ang pag-iisip, napaka-positibo talaga. Ha? Lahat ng mga problema, mayroon talagang lunas. Pero kaya kung ginawa mo yan at nag-success ka sa iyong pagtitiis at nagpasalamat ka pa kay Allah, nalugod ka pa kay Allah, Allahu Akbar, magandang alaala talaga yan. Na paano mo nalampasan ang mga problema, mga suliranin na dumating sa buhay mo. Ha? Kaya, ang mga kapatid ninyo, ang magandang alaala, parang mga pangkat yan ng mga ibon na lumilipad sa kalangitan. Na gusto mo siyang hulihin, pero hindi mo kayang hulihin. Ha? Pero nasisiyahan ka sa kanilang paglipad. Ganun, Allahu Akbar. Ha? Hindi mo naman lahat maalala lahat ng iyong ginawa. Pero ganon yan maging masayahin ka kasi nakikita mo, naalala mo, o nabanggit pa ulit sa iyo ang iyong mga nagawa, lalo na sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay, lahat ng mga ginawa mo babanggitin doon sa araw ng paghuhukom. Kaya kapag nabanggit ang mga naging magandang alaala sa iyo yan, Allahu Akbar, makakapasok ka talaga sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang magandang alala rin mga kapatid, parang lampara po yan. Na nagbibigay liwanag sa iyong panloob. Kaya wag mo subukan talaga na patayin ang mga memorya mo, ang mga magandang alaala. Dahil kapag ginawa mo yan, mamamatay ang iyong puso. Kaya alam naman natin paano patayin ang mga magagandang alaala. Sa paggawa ng masama. Kapag gumagawa ka ng masama, mamamatay unti-unti ang iyong mga gandang alaala. Nagiging manhid ka sa paggawa ng kasamaan at nawawalan ka ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganun ang nangyari sa iyo, ibig sabihin, naligaw ka na po sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinatahak mo na po ang landas kung saan ikakapuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At saka nalinlang ka na talaga ng demonyo. Kaya mga kapatid sa Islam, tignan nyo sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha humuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tingnan nyo sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, saka hinggil sa sinumang binigyan ng talaan niya sa kanyang kanan, kaya kanyang sasabihin, halik kayo, basahin ninyo ang aking talaan, katotohanan, nakakatiyak ako na aking harapin ang paglilitis. Kaya siya'y nasa kaya-ayang pamumuhay sa mga halamanang matatayog. Mga pipitasing bunga roon ay lumalapit. Kaya kung magsikain kayo at magsiinom ng may kagalakan ayon sa inyong nagawa noong mga nakaraang araw. Diyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, dito mapapansin mo talaga ang mga taong papasok sa paraiso, ibig sabihin mga taga-paraiso. Nakakatiyak talaga sila, haharapin nila ang paglilitis. Sa mga paglilitis, di ba, natatakot po tayo. Pero mga manampalataya, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, at lalo na pinakitaan na sila ng pangbungad na nakamit nila ang kanilang talaan, ang kanilang kasulatan na sa kanilang kanang kamay. Ano talaga sila? Pag ipinagmamalaki talaga nila, halik kayo, halumma. Halik kayo, basahin yung aking talaan. Pinagmamalaki talaga nila sa buong sangkatauhan, mga kapatid. Kasi nga, nandoon lahat ng mga alaala. Nandoon kasi lahat mga magandang alaala
na kanyang kayang ipagmamalaki. At alam naman natin mga kapatid, ang tao pwede siyang magmalaki doon sa paaraw ng paghukom. Dito sa mundo, hindi mo pwede ipagmamalaki mga mabuti mong gawa. Hindi katulad sa kabilang buhay. Kasi sa kabilang buhay, pinakita na ng ala na katanggap-tanggap ang iyong mga nagawang magkabutihan. Kaya pwede mo ipagmamalaki yun. Kaya sabi, halik kayo, basahin yung aking talaan. Nakakatiyak pa siya sa araw ng paglilitis. Allahu Akbar. Kaya dahil doon, pinapasok siya sa pamayanan, sa pamumuhay na kaaya-aya mga kapatid. Sa halaman ng matatayog. Allahu Akbar, ibig sabihin sa paraiso yun. Yun ang Jannah. Tapos mga pipitasing bunga ay lumalapit, subhanallah. Ang mga pipitasing bunga doon, ang lumalapit. Ganun na ganun mga kapatid ang description ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo na kailangan mag-akyat, hindi mo na kailangan magpakahirap muna para makuha ang mga bunga. Hindi ganun sa paraiso mga kapatid. Mismo ang bunga ang lalapit sa tao. Yun ang pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, tapos naalala nila ang kanilang mga nakaraang araw. Allahu Akbar. Ito pinakamaganda, mga magagandang alaala talaga mga kapatid. Kaya, huwag kang magkaibigan na wala ka namang pakinabang. Mga kaibigan, kung saan gagawa lang ng kasamaan. Pupunta sila doon, maggigimik, magsusuot ng mga mahalay na mga damit. Huwag mong samahan mga ganong mga tao. Papaseksi sila, kita mga dibdib, kita mga paa nila, lahat-lahat gagawing puro kakahalayan mga kapatid. Kaya tingnan nyo, katulad ng sinabi ng Allah dito. Ya layta, laytani lam attakhid fulan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kasawian nga. Tingnan nyo, o kasawian nga. Na gano'n mga taga-impyerno. Ganon ang kanilang mga sasabihin doon, kasawian. Sana hindi ko itinuring kaibigang batalik ang taong iyon. Sadyang, tignan nyo, sadyang iniligaw niya ako hinggil sa pag-alala matapos nang dumating ito sa akin at si Satanas ay naging mapag-iwan para sa mga tao. Kaya, bilang mga kapatid sa Islam, wala ka talaga magandang alaala sa masamang kaibigan. Kaya wag nyo silang gagawing mga kaibigang matatalik. Ano talaga yan? Punta ka talaga sa impyerno, kapatid. At susumpain mo pa. May sasabihin ka pa doon, sumpain nawa kasawian nga ba, nga, mga ganun mga salita, mga kapatid, audubillah. Hindi talaga magandang pakinggan yun, sa totoo lang. At ang problema doon sa impyerno, walang magandang alaala doon. Pagkus, puro kalungkutan, pagdadalamhati, o ano pang gagawin mo doon sa araw sa impyernong apoy. Kaya sana tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na may itapon doon sa kanyang impyerno. Dapat doon ka sa mga gagawa ka na lang ng mga mabuti para maging magandang alaala pa. Tapos ito pa mga kapatid, mayroong isang tao na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi na merong badong abdu, Arabong badu, sabi dito, na pumunta sa mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, o mensahero ni Allah, bigyan mo ako ng gawain, kapag ginawa ko iyon, ay makapasok ako sa paraiso. Ang kanyang sinabi, sambahin mo si Allah at huwag mo siyang tatambalan ng anuman. At itayo mo ang obligasyong pagdarasal
at magbigay ng obligadong kawanggawa at mag-aayuno ka sa Ramadan. Sinabi niya, sumpa sa yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili. Hindi ko iyan dagdagdagan o babawasan. Nang umalis ay sinabi ng Propeta Salam, ang sinumang nasiyahan na makakita ng lalaki na mula sa taga-paraiso, kung gayon ay tumingin sa kanya, ay sinalaysay ni Muslim. Kaya tingnan nyo mga kapatid, ito isa sa mga paninindigan ng isang tao mga kapatid na naging dahilan kung bakit siya nakapasok sa paraiso. Kasi nga, nanindigan talaga siya. Kaya kung kapag tingnan nyo siya, tingnan natin, aralin natin ang kanyang ginawa, Allahu Akbar. Yan, isa sa mga dahilan para magiging magandang alaala natin yan. Ang pagsasala. Sambahin natin si Allah nag-iisa. Mag-ayuno, magbigay ng kawanggawa. Allahu Akbar. O, ibig sabihin, 5 pillars na lang. Mag-hajj. O, ano pa dyan. Basta ginawa mo yan, magandang alaala talaga yan. Kung nakumpleto mo to, nakapunta ka sa Makkah, nag-hajj ka doon, Allahu Akbar, di ba? Karamihan sa atin yun na lang ang kulang eh. Ang kulang, hajj. Kung nakagawa ka, Allahu Akbar, magandang alaala. Hindi mo kaya sa iba doon pumupunta sa Makkah, hindi mo masisi mga tao doon na magpa-picture kasi nga magandang alaala talaga sa buhay nila yun. For the first time, nakaabot sila sa Makkah. Kasi naging common na sa kanila ang yung sala, naging common na sa kanila ang ayuno, kawanggawa. Kasi araw kaya nila gawin pero sa mga Makkah, pupunta doon. Pero mag-ingat lang mga kapatid kasi nga baka makapasok ang tinatawag na pakitang tao. Na ipopost mo sa Facebook, ipakalat mo doon. Tama na nasasabihin na alhamdulillah nakapag-hajj ako. Alhamdulillah nakabigay na akong kawanggawa. Alhamdulillah, tama na yun. Magpasalamat ka lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, yun pa ang magiging ligtas pa ang iyong mga gawain para magiging magandang alaala yan mga kapatid. Hanggang pagdating mo sa araw ng paghuhukom. Kasi ang magandang alaala dapat doon yan sa kabilang buhay. Kasi dito sa mundo, kung magandang alaala, mga ano na yan, mga pambungad kasi yan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga gawain na ito nakakasaya ng iyong damdamin. Yun, mga pambungad yun ng Allah. Bunga ng iyong pagsusumikap sa pananampalataya. Pero hindi pa yung dapat natatapos dyan. Dapat dadalhin mo hanggang doon sa araw ng paghuhukom. Kaya mga kabisista, ang magandang alaala bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaganda talaga. Basta nasa Islam ka lang. Basta nasa loob ka lang ng pamantayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mahal tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpadala talaga siya ng kanyang mensahero. Tapos sa mensahero na yon, si Prophet Muhammad SAW, binigyan ng kasulatan para po mabasa natin, para po masaulo natin at maisabuhay sa ating araw-araw na gawain. Para ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magdadala sa atin sa kaliwanagan. Maging maliwanag ang pag-iisip mo. Kapag ginawa mo lahat-lahat yan, Allahu Akbar, magiging magandang alaala talaga yan. Tingnan nyo, ang pagpunan sa puwang ng ating mga puso, kapag binunan mo ang puso mo mga kapatid ng mga di ba, maging mapayapa ang buhay mo, nagiging matiwasay ka, maging mapanatag ka pa. At ito pa, nagiging magandang alaala pa talaga bilang isang tunay na mga mananampalataya, lalo na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi nagagalit sa atin ang ating mga puso. Kasi alam naman natin kapag nagagalit ang puso natin, magpaparamdam yan, magdadalamhati, magpaparamdam yan ng kanyang gustong Kasi yung mga pangailangan niya ng puso kung pinuno mo yan sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, ito po ay magiging magandang alaala. Hanggang pagdating mo sa iyong katandaan, kasi ito nakakatakot, ito rin tinatawag natin pinakamasaklap na edad. Kapag pagdating mo doon, nagiging madali na lang sa iyo ang kayong buhay bilang isang matanda. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral
hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.